Hindi po kami nag-aambisyon na lalagyan ng hotel sa loob, di ba? Kasi hindi po yun yung aming mission. Pero park po siya na pagpasok nyo, meron kayong matutunan. Malay mo, in 30 years, meron ding forest na kayo yung nagsimula. Buwan. Sa pag-usbong ng mga makabagong pasyalan sa Aklan, kamusta kaya ang ecotourism sa probinsya? May mga kabataan pa kayang pinapahalagahan ang ekoturismo sa ating bayan? Isa ito sa kilalang pasyalan hindi lang ng magkasintahan, kundi pati na rin ng pamilya at barkada. Bukod kasi sa natural na ganda ng lugar, hinahangaan ang presko nitong hangin at tahimik nitong kapaligiran na malayo sa ingay ng lansangan. Bagamat kilalang kilala ang lugar na ito, ilan ba ang makakasagot sa kung ano ang kasaysayan nito? Ako si Nika Bautista at ito ang Kumusta Na Aklan. Sinong mag-aakala na ang ngayong 220 hectares na Bakhawan Eco Park ay dati palang mudflat? Taong 1990, sinimulan ang Mangrove Reforestation Project sa pangunguna ng namayapang dating Kalibo Mayor, Attorney Allen S. Kimpo, kasama ang local government unit, non-government organizations, at Department of Environment and Natural Resources o DENR. Yung mayor, dating mayor ng Kalibo, si Attorney Allen S. Kimpo, napaisip siya kasi bakit yung pangalan ng lugar dito ay Bakhaw, no? Bakhawan or Bakhaw Sur, Bakhaw Norte, ganun. Bakhaw means mangrove, no? A species of mangroves. Tapos yung Kalibo, wala siyang forest. No? Walang forest yung Kalibo, the town. So, nag-check sila sa DNR, nagpadala ng evaluators ng DNR under then secretary noon si June Factoran na ka-fraternity brother, no, ni Attorney Allen Kimpo. At na pag-alaman nila na pwedeng-pwede siya for mangroves. So nag-start silang magtanim noong 1989 through DNR. Tapos marami ring initiatives from the LGUs. At nung naging congressman si Attorney Kimpo, nagbigay din siya ng mga funding, no, para magtanim. So dati po, hindi pa ito eco park, no, wala pang mga bisita. Nagtatanim lang sila. Naalala ko pa nung bata ako, we go to, maglalakad kami, papunta doon sa may dulo, tapos magtatanim lang kami, wala pang mga bisita noon. Sa ngayon, ito ay pinangangalagaan ng Kalibo Save the Mangroves Association o kasama sa ilalim ng pamamahala ng DENR sa pakikipagtulungan ng local government unit ng Kalibo. Konting trivia lang, meron pong nakita, no, mga kaibigan namin na isang itinerary noong 1901 ng isang American tourist, tapos nakalagay doon paano papuntang Panay Island. At sa pinakadulo doon, sabi niya, punta kang Kalibo, no? Yung Kalibo nun spelled pa na letter C. Tapos sabi doon, rent ka ng kayak, tapos mag-kayaking ka sa mangrove forest. So ibig sabihin, noong 1901, may mangrove forest na. Yung tataka ka lang, bakit noong 1901, merong mangrove forest, tapos mga 1950s, 60s, 70s na wala siya. Ngayon po, nag-replant po kami. So, binabalik lang po namin yung dati pong mangrove forest.
Ang programa ng nasabing asosasyon ay patuloy na nakaangkla sa reforestation program. Unang-una kasi yung kasama, ano po talaga siya? It's a forest organization. Ibig sabihin, mas pipiliin po naming isara ang Bakawan Eco Park kung nakakasama kesa po kumita kami. So, isa pong program namin is yung pagpalaki po ng forest. Yun po yung primary talaga namin kasi kami po, we are a forest people's organization. Yun po yung aming identity, no? Kasi sa totoo, hindi po amin ito. 'Di ba? May hangganan po yung pag-manage namin. At sa huli po, ibabalik na po namin ito sa DNR. Dahil dito, malaki ang naitulong ng nasabing mangrove forest para sa mga residente ng Kalibo dahil ito ay nagsisilbing pananggalang laban sa storm surge. Almost kasing laki na ng Kalibo, town proper yung mangrove. So ibig sabihin kung may mga bagyo, storm surge, tsunami, malaki na po, almost 1 kilometer na yung pagitan ng dagat po at ng Kalibo Town. Yun po yung para sa amin, malaking mission namin. At sana po, not only in Kalibo, pero sa iba ding lugar, magtanim din sila ng mangroves para po sa panibagong panahon, sa climate crisis ay maagapan or maprotect po yung mga critical po na mga coastal communities. Nagbibigay din ito ng livelihood sa mga residente kung saan ang mga souvenirs na ibinebenta sa lugar ay gawa ng mga lokal. At mga shell, yung tuwid, there are so many millions of tuwid sa loob ng Bakawan. Ang nakikinabang karon ay mga membro nga panikop aga buoy tuway ag andang nabaligya. Kami ginakilog at anamon daan nga dako ag mamado mga fishermen nga gasugod. Parang ruyon daamon nga bulig. Bagamat dumarami ang makabagong pasyalan sa Kalibo, marami pa rin ang tumatangkilik sa lugar. Ayon kay Tourism Manager Amelita E. Reyes, nakakapagtala sila ng lampas 600 bisita sa loob ng isang linggo. Isa na rito ang magkaibigang Lucille Faye Q. Ilin at Raquel R. Zapico na naabutan naming namamasyal sa lugar. Baka kung manami mo nakaka-relax lalo na kung halin ka sa like kamon halin man na kami sa trabaho, nag-resign kami so iya kami nag-agto para mag-isip-isip kung alin do among masunod nga obrahon. Mas manami iya ma-relax. Tsaka mas manami mo kasi nakakatikang kamit magayo. Kumbaga dahil bagay trabaho, so mas better iya kasi nakaka-exercise kami kahit paano. Tsaka mahipos to yun. Para sa kanila, ang lugar na ito ay perpekto para magkaroon ng quality time kasama ang iyong kaibigan o pamilya na malayo sa epekto ng social media. Marami house mga kabataan hay into social media. Puro lang cellphone. Manami biyahe house kami nabuytang cellphone. Puro istorya lang baga. Parang mas manami mo sa pamatyagan lalo sa among pangidaron makarang most of the time hay trabaho latag ito naisip. Ag mas manami gihapon nga mandayaro among naagtunan nature imaw. Ag mahangin, nakakatawhay-tawhay do among nga isip pag makandaya ro ginagtunan. Like sa mga resort, manami man do resort nam kaso usually abong tao. So parang nakakaano mo. Crowded. Ang naliliko mula sa ibinabayad na entrance fee ay ginagamit upang mamintina ang nasabing parke. Napupunta ito sa pagkukumpuni ng boardwalk na may habang 1.2 kilometers. Mahirap po kasi pamahal ngayon yung mga kahoy. No? Tapos bawal na rin magputol ng mga kahoy sa taas po, mga troso. Ngayon po, yun yung challenge namin. Paano namin masustain na mabisita kami, maganda pa rin. Subalit, yun nga lang, yung magagamit naming mga materyales, sustainable na material. So, ine-explore po namin ngayon yung bamboo. No? So, we hope na yung bamboo technology makaabot po sa Aklan.
Habang tinatahak ang lugar, madadaanan ang 16 na iba't ibang uri ng bakawan. Maririnig din dito ang samot-saring huni ng mga ibon. Ayon kay kasama Chairman Alan Angelo Quimpo, sa ngayon ay wala pang opisyal na talaan ng kung ano-anong mga hayop tulad ng mga ibon ang matatagpuan sa lugar. Dahil dito, humihingi siya ng suporta sa mga birdwatcher upang mapag-aralan kung anong uri ng ibon ang makikita dito. Again, hindi po kami scientifico, so naghahanap din kami ng mga birdwatchers kung pwede po nilang ma-study, no, magawang research para po ma-inventory yung mga ibon. Ikumpara nyo po sa iba, medyo hindi po kataas ang ating biodiversity. Kasi po, 30 years ago, wala naman to. Sabi po ng ibang scientifico, syempre nakalimutan na ng mga ibon na dumaan dito. Kasi for many years, almost 4 or 5 decades, wala na tong forest na to. So ngayon na nandito yan, parang yung mga ibong na aksidente, yun lang yung nakakakita nito. At baka maituro nila sa mga anak nila. Sabi po ng ibang eksperto, aabot po siya ng isang daang taon para bumalik talaga yung yung biodiversity niya. So, may mga kwento po dati nung bata ako na sa Kalibo may mga buhaya. So, yung buhaya po actually natural po yan siya sa mangroves. So, hindi ko naman sinasabing inaambisyon natin, pero kung yung darating po yung araw na nandyan na po yung mga buhaya, yun na po yung mataas yung biodiversity talaga natin. Kasi kaya nang masustain ng mga ibon at mga hayop, itong mga malalaking mga hayop. Bukod sa mga ibon, mayaman din ito sa marine life, tulad ng isda, shells at mga alimango. Matatagpuan din sa loob ng punong kahoy ng bakawan ang ipinagmamalaking exotic food na woodworm o mas kilala ng lokal bilang tamilok. Ipinakita ni Wilson Saison sa aming team kung paano ito kinukuha. Matapos lagariin ang punong kahoy ng bakawan, ay tatambad ang mga butas na dinaanan ng tamilok. Ayon kay Saison, ito ay malinis dahil kahoy ng bakawan ang pagkain nito. Maaari itong gawing kinilaw o adobo. Depende matarang kung imong matang tawan it mino, kung ano mat imong mino nga gusto, pwede mo imong maobra. Amon gali nga kwan karay tag 500 ml nga kwan ay 500 ra among baligya karon. Agon gapadimo ka mo 300 per dimo. Tiyak na mae-ehersisyo ka naman dahil 1.2 kilometers ang iyong lalakarin bago marating ang dulong bahagi nito. Pagkarating sa lugar, tatambad sa iyo ang magandang tanawin at malawak na karagatan. At sa pinakadulo na yung baybay nga ron, matatanaw mo ta karon do dagat. Makikita mo yung Sibuyan Sea at saka Romblon Sea. Plus yung GT Port nga makikita mo na doon, and then Aklan River na. Bukana Aklan River. Bukod sa magandang tanawin, maaari ding subukan na mag-kayak kung saan sa halagang 150 pesos ay ma-enjoy mo na ito sa loob ng 2 oras. Para mas tangkilikin pa ang nasabing pasyalan, magtatayo umano ng pavilion sa lugar kung saan maaaring magdaos ng kasal, meetings, birthday at iba pang mga okasyon. Pero hindi po aircon yun. Again, hindi po namin identity yun eh. No? So,
Maaliwalas lang siya, nature, no? Kung nandun po kayo, mafe-feel nyo po yung eco aspect, no? Yung ecotourism aspect. Yun po yung mga direksyon namin. Kikita ba kami? Hindi kami sure. Di ba? Pero kung makakatulong kami, kung makakadagdag kami, why not? Plano rin umano na magtayo ng mga balsa sa dulong bahagi ng lugar. Ayon kay kasama Chairman Kimpo, nais din nilang kilalanin hindi lang bilang ecotourism park, kundi maging isang educational route. Gusto po sana naming ma-package kami sa huli na educational din. No? So yung iba po, pwede po kayong uminom, pwede po kayong mag-overnight, di ba? Dito po bawal po sa amin yon, no? Hindi po kami nag-aambisyon na lalagyan ng hotel sa loob, di ba? Kasi hindi po yun yung aming mission. Pero park po siya na pagpasok nyo, meron kayong matutunan. Bagamat dumarami ang mga makabagong pasyalan sa bayan, hindi umano mawawala ang tunay na identidad nito. Yung resulta po, yun na po siguro yung pinaka-argument namin kung bakit po mabuti kami at mabuti yung ginagawa namin. At kailangan namin yung suporta nyo. Minsan po, nagkukulang kami. Normal naman po yung nagkukulang. Pero po patuloy po kaming nag-i-improve, patuloy po kaming iniintindi yung role namin at binabalikan yung ano po yung maaambag namin. Kumusta na, Aklan? Tunay ngang umuunlad na ang probinsya kung saan marami na ang makabagong pasyalan. Sa kabila nito, naway patuloy nating tangkilikin ang mga ekoturismong destinasyon kung saan hindi ka lang masisiyahan, kundi ikay may babauning kaalaman ng ating kasaysayan. Hindi man madalas mapansin, ngunit ang mga pasyalan na tulad ng Bakhawan Eco Park ay nagiging tulay na kumukonekta sa kaalaman ng ating kasaysayan. Nakaraang bagamat ilang taon nang nakalipas nang ito'y sinimulan, ay hindi maikakaila ang naging resulta na nagdulot ng positibong epekto sa kasalukuyan. Sino nga bang mag-aakala na ang pinakamalaking mangrove forest sa Western Visayas ay dito sa Aklan matatagpuan? Sino nga bang mag-aakala na sinimulan ang pagtatanim nito ng iilang tao lamang? Malay mo, ikaw na pala ang susunod na mangunguna sa paggawa ng panibagong paraisong luntian na pamana para sa kasalukuyan. Ako si Nika Bautista, at ito ang Kumusta Na, Aklan.